Meron akong kilalang pamilya na every Christmas, meron silang reunion. Masaya sa una, pero pagkatapos ng mga ilang oras, nagsisimula na sila mag-aaway-away. Pagkatapos ng reunion, pag-uwi nila, hindi na sila nag-uusap-usap. Sabi ko sa kanila, hindi naman family reunion ang ginagawa ninyo. Family division. Huwag na lang kayo mag-reunion. Kung ganyan lamang. Mga kapatid, nabanggit ko lamang ito sapagkat ngayon ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng Holy Family of Jesus, Mary, and Joseph. At sila dapat ang huwaran ng mga pamilya upang hindi nag-aaway-away, hindi nagbabangayan, hindi nagkakawatak-watak. Ano bang meron kila Jesus, Mary, and Joseph na tinawag silang Holy Family? May isang very common characteristic sa kanilang tatlo na siyang dahilan kung bakit tinatawag silang Holy Family. At ang characteristic na yan ay perfect obedience to God. Kung titingnan natin ang buhay ng ating Inang Maria, dati may mga plano siya. Magpapakasal kay Joseph, magkakaroon siya ng sarili mga anak, magkakaroon ng pamilya sa isang magandang bahay sapagkat si Joseph ay isang magaling na karpintero. Ngunit, sa gitna ng kanyang magagandang mga plano, pumasok ang Diyos. At sinabihan siya na tinatawag siya upang maging ina ng Diyos. At siya ay magdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Na bago lahat ang kanyang plano, na-reset. At sinunod niya ang kagustuhan ng Diyos. At all her life, tuloy-tuloy lang ang pagsunod niya sa kagustuhan ng Panginoon. Hanggang sa paanan ng krus. Hindi siya nagreklamo ng kanyang sariling anak na si Jesus ay pinarurusahan, namamatay, nakapako sa krus. Sa halip, tinanggap niyang lahat ang kalooban ng Diyos. Si San Jose, dito sa ating Ebanghelyo, 3 beses siyang sinabihan ng Panginoon through a dream, umalis ka riyan sa Bethlehem, dalhin mo si Jesus sa Egypt, itakas mo, sapagkat tinutugis siya ni Herod. Sumunod siya. At pagkatapos, numamatay si Herod, sinabi na naman sa kanya ng Panginoon sa pamamagitan ng anghel, bumalik ka na sa Israel sapagkat patay na si Herod. Tumalima si Joseph, sinunod niya ang Panginoon. At nung nasa Israel na siya, nalaman niyang sa isang parte ng Israel, sa Judea, ay anak ni Herod ang nandoon. So maaring tugisin na naman niya si Jesus. Sabi ng anghel sa kanya, pumunta ka sa Galilee at doon mo palakihin ang ating Panginoong Jesus. Kaya siya napunta doon sa Nazareth, sa Galilee. Kaya mga kapatid, dito makikita natin na sinusunod ni Joseph ang lahat ng sinasabi ng ating Panginoon. But of course, si Jesus Christ, kaya siya nandito sa lupa, kaya siya pinanganak naging tao, sapagkat sinugo siya ng Ama. At lahat ng kanyang ginagawa, lahat ng mga itinuturo niya, galing sa Ama. At lahat ng kanyang ginawa, mga milagro, mga kabutihang ginawa niya sa ating mga tao, lahat yun, pagsunod sa kanyang Ama. So they lived in perfect obedience to God. Jesus, Mary,
and Joseph. Sa ating mga pamilya, bakit tayo nag-aaway-away? Kadalasan dahil hindi natin pinakikinggan ang Diyos. Kapag may mga problema, kapag may mga awayan, hindi natin tinatanong, ano ba ang gusto ng Diyos? Ang laging sinusunod natin ay ang ating kagustuhan. Ano ba kadalasan ang pinag-aawayan kahit na magkakapatid na minsan nagpapatayan pa? Ang mga mana. May mga kapatid na gustong makalamang sa ibang kapatid. Gusto yung corner lot. Gusto yung pinaka-productive na lupa ng farm. Yun ang pinag-aagawan. Ano ba ang kagustuhan ng Diyos? Ang sabi ng Diyos, magmahalan kayo, magbigayan kayo, magtulungan kayo, magdamayan. Kung sinusunod yan ng pamilya, wala sanang gulo. Kaso, ang sinusunod nila, ang kanilang sariling gusto. May mga pamilya rin na minsan napapabayaan ang mga magulang sa kanilang pagtanda, lalo na. Sinasabi sa atin ng unang pagbasa, ang kalooban ng Diyos. Ang sabi doon ng propetang Sirach, mga anak, alagaan ninyo ang inyong tatay. Alagaan ninyo ang inyong mga nanay. Sapagkat kapag ginagawa ninyo yon, parang nag-iipon kayo ng treasures sa langit. Mas bibiyayaan kayo ng ating Panginoon. Ang mga nag-aalaga sa kanilang mga magulang, mas lalong binibiyayaan ng Diyos. Nakita ko yon sa aking buhay. Ako nag-alaga sa aking ina. Nagtrabaho ako para sa kanya, pinadadalan ko siya lagi. At dahil doon, hindi nauubos ang mga biyayang dumarating sa aking buhay. May mga magulang naman na minsan napapabayaan ng kanilang mga anak. Sarili nilang buhay ang kanilang inaayos. Napapabayaan nila ang kanilang mga anak. Kaya ang mga anak napapariwara, nagbibisyo, hindi nagagabayan. Ang sinasabi ng ating propetang Sirach, mga magulang, alagaan din ninyo ang inyong mga anak. Sapagkat kapag inalagaan nyo ng mabuti, kapag ipinadama ninyo ang pagmamahal sa kanila, magmula nung sila'y bata pa, hindi maiwasan na sa kanilang pagtanda, ibabalik nila sa inyo ang pagmamahal na ipinadama ninyo sa kanila. Kaya mga kapatid, upang ang ating mga pamilya ay maging banal, isang bagay ang kailangan natin. Ano ba ang kagustuhan ng Diyos? Kapag may mga problema sa loob ng pamilya, tatanong natin lagi, ano ba ang gusto ng Diyos para sa atin dito sa problemang ito? Kapag nagagawa natin yon at sinusunod natin ang kalooban ng Diyos, mga kapatid, magiging masaya, masagana, at higit sa lahat, banal ang ating mga pamilya. God is good all the time. Thank you for joining us today. View our past broadcasts on our Facebook page,
St. Peter Community and subscribe our YouTube channel, like, share, and hit the bell.